May dalawang uri ng utang. Utang na loob. Contract of loans sa civil code. So civil liability siya or civil obligation. Okay, attorney, totoo ba na hindi tayo nakukulong sa utang? Nasa konstitusyon natin na no one can be imprisoned for non-payment of debt as a general rule. Okay. Correct? But of course, yung pag nagkaroon ka ng utang, it also can give rise to a criminal case or criminal liability. Okay, so kailan nagiging criminal case ang Okay. utang? So generally, yung utang, walang nakukulong pag hindi ka nakabayad. Okay. Pero nagiging criminal case yan pagka mayroon ng deceit, may false pretenses, or may fraudulent acts ka na ginawa. Okay. For example, okay, kukuha ka ng utang or magluluon ka sa bangko. Okay? Ano yung fraudulent means or fraudulent acts or false pretenses na ginawa mo? In applying for a loan, of course, the bank would require you to submit documents. Okay. For example, sabihin mo may properties ka or ito yung identity ko, kung sinabit mo mga falsified documents. Ayun. Ito yung mga may deceit ka, mayroon ka talaga intensyon na manloko, wala ka talaga intensyon na magbayad kasi nag-submit ka ng falsified documents. Okay, paano naman ang mga senaryo na Mars, pwede bang pautang? 1 year na, hindi ka pa rin binabayaran. Tapos dinala ka sa barangay. Ano ang pinaka pwedeng gawin o nangutang doon para siya ay makasingil? Okay. Sa ganyang pagkakataon, of course, hindi ka nakakabayad, you can file a case. Okay. Kaya ang unang ginagawa usually is you send out a demand letter. So sa Okay. demand letter na yon, nilalagay mo doon magkano yung utang mo, kung mayroon kayo napag-usapan na interest in writing. So basically, yung final demand, doon nilalagay sa demand letter mo. Ayun. Pero attorney, balik ako dun sa kanina. Since nag-falsify ka ng documents and other fraudulent transactions that you might be doing. So, we want to know, ano yung mga legal na paraan na pangolekta ng utang for that cases? For Okay. those cases rather. For those cases, yung civil cases, collection case is the Okay. first one. So, ibig sabihin, may utang ka, nag-send out ka ng demand letter, hindi nagbayad o hindi pinansin. Okay. O kaya pumunta ka sa barangay, nagkaroon ng mediation o usapan sa barangay, walang agreement, nagbigay ng certificate to file action yung barangay, now you file a case sa korte. Okay? So, you file a collection case. But ngayon, meron tayong tinatawag na small claims court. Okay. Okay? Yung amount ng demand mo is 1 million and below, pwede ka nang pumunta sa small claims court, hindi mo na kailangan ng abogado doon. Basically, we'll just have to accomplish certain forms and you have to attach yung evidence mo, meaning yung proof na napag-usapan ninyo. Kasi generally, wala ka naman minsan na written document or contract of loan, but you have evidence like text exchanges or Okay. sa screenshot ng mga chats nyo that will prove that there's really an obligation or may utang ka talaga doon sa tao na. Okay, so screenshots okay lang. Hindi ba paglabag yun sa privacy of communication correspondence? Hindi, kayong dalawa lang naman yun. And of course, Okay. gagamitin mo yun to collect Ayun. from the person na kausap mo doon sa chat. Okay. Attorney, alam naman natin na maraming gumagamit ng credit card, di ba? Pero kapag hindi ito nabayaran, what could be the legal consequences of this? Of course, madami na entice na gumamit ng credit Yes. card. Siyempre, pag mataas yung credit Credit limit limit. mo, Oo. swipe ka ng swipe, bili tayo ng ganito, bili tayo ng ganun. Of course, utang pa rin yun. Okay, kung utang yun, govern yan nung loan natin, governing loan. So, habang hindi mo nababayaran, may finance charges, may penalties, and may interest. Ayun. May specific po ba tayo na batas na nag-regulate for e-wallet loans naman? Yung e-wallet loans, walang specific law governing e-wallet loans, but yung general provisions on loan Okay. will be Applied. utilized, will be applied. So, madami ngayon ako nakikita online. In fact, madaming mga nagsisirculate online yung may umutang ka sa mga e-wallet corporation or agency providing for those things. Tapos, mayroong sila sinicirculate na kunyari may warrant of arrest na, Okay. o kaya may demand letter na May ganun ba? pinadala sa'yo. Warrant of arrest? Yes. Okay. Ako as president ng IBP Quezon City, minsan kasi yung demand letter nanggagaling sa certain lawyer o kaya issued daw yung warrant of arrest ng judge. So, pinapa-confirm sa akin kung yung judge ba na to is talaga nasa Quezon City at generally, yung mga documents na to hindi totoo. Ayun ang babluff, panakot. Yes, panakot para of course makumpel yung debtor na magbayad ng utang. Kasi ba't naman di nagbabayad kayo talaga o manghihiram, di babayaran? Pero anyway, syempre, may mga emergency cases tayo. Attorney, paano po natin masisiguro ng borrower na malinaw yung terms ng isang loan? Halimbawa, may interest rates, may penalties, paano natin masisiguro? Okay, meron tayong batas, yung Truth in Lending Act. Hindi alam Okay. niyo ng mga tao. Basically, sa Truth in Lending Act, dapat nakalagay doon sa document na yon kung anong lahat ng mga charges na i-impose ng creditor, including Okay. interest, penalties, and finance charges. So, kung ikaw yung debtor, you should demand this document in writing
from your creditor. Para kung ano lang yung nakalagay doon sa document na yun lamang yung pwedeng isingil sa'yo. Okay, you have collaterals. Kasi yung mga nanguutang dito, may papel, sa sinulat in writing, hindi naman naka-notary. Kumbaga yung madalas na utang lamang ng mga kababayan natin na minsan yung cellphone isasangla. What could happen kapag halimbawa it took years, meron sa usapan na pag gantong buwan or gantong taon hindi pa rin nabayaran, akin na to. Okay. Yun yung misconception. Okay. Kasi yung mga security, tinatawag yan mortgage. Okay. Naka-mortgage yan, security lang siya. Halimbawa, hindi yung nakabayad ng isang taon, yung property na minortgage, halimbawa, titulo ng lupa, hindi yun automatic na pupunta doon sa creditor. Okay. Mortgage lang siya kasi syempre, halimbawa, umutang ako ng 1 million, but the property na naka-mortgage is lupa. Ang value ng property is 5 million. Kung sasabihin natin na legal, automatically, upon default, hindi nakabayad ng 1 year, automatically, mapupunta yan doon sa creditor, lugi yung debtor. Tama naman. Kasi normally, yung security mo, mas mataas yung sa value ng inuutang mo. Oo. So interest lang. Ang tamang proseso is, if there's a mortgage property, you executed the legal documents, if-foreclose yung property na yon. Meaning, ipa-public auction, kung sino mang bibili ng mas mataas to value, ibibenta yon, and then proceeds noon, yun yung ipambabayad dun sa utang. Or pwedeng mag-request, pwedeng mag-extend. Pwede din naman mag-extend. Subject na yan sa discretion ng nagpautang. Well, anyway, paano naman may mga nagsasanla ng ATM cards? Okay lang ba yun? Practice yun talaga na nagsasangla ng ATM cards. Marami syempre nagigipit, mga critical wallet days bago ang sahuran. Sangla ko muna yung ATM ko, 5%, 10%. Attorney, what are your thoughts on this? Legally, of course, there's a regulation for those lending companies or financial institutions to legally practice this or offer loan to different individuals. Okay. I'm pretty sure itong mga ganitong scheme, hindi siya regulated, they're not licensed to do that. Oo. Because if they're licensed to do so, madaming mga prohibitions for those financing companies and lending companies. Meron yun eh, even sa mga government employees, may mga ganyan, nag-ano rin. So tanong, diba? are they registered as such? Are they allowed to do so legally? Okay, what can happen kung hindi naman legal na ginagawa ito, pero kasi nakatutulong siya sa kanyang mga katrabaho? Hindi dahil nakakatulong siya o hindi dahil moral siya, legal na siya. Okay. So it has to be regulated. So ibig sabihin you're doing that without a license, then you can be liable under the law. So ibig sabihin, kung magsangla ka, hindi ka binayaran, wala kang habol because hindi legal ang ginagawa mo? May habol ka dahil may utang naman sa yung tao na to. But of course, yung mga tao na gusto mag-file ng case against that person because he or she is not authorized to do that business, meron silang recourse. They can also file a case against that person. Loan sharks. Loan sharks. Grabe yun. Meron akong kaibigan, siguro hindi nagbayad, nag-loan siya, tawag sa akin ng tawag, nagagalit sa akin. Sabi ko, bakit parang kasalanan ko? So, ibig sabihin, there is an harassment, di ba? Meron bang batas na pwede magprotekta sa mga debtor laban sa harassment ng collectors? Yes, meron. Meron tayong unfair debt collection practices na tinatawag. Ito is governed by the SEC at meron din sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Generally, ang sinasabi nito, you cannot engage into harassment acts or plans in order to compel the debtor to pay. Nakalagay nga doon sa batas na yon na in fact hindi mo pwedeng tawagan yung debtor before 6 a.m. and after 10 p.m. Okay. Oo, kasi tulog na kami. Tulog na, grabe tapos naman. mangungulit ka pa. And of course, madami din gumagawa, parang pinapahiya nila yung may utang, ipopost nila publicly. That is a prohibited act. Okay, what can happen? Ano pwedeng kasong kaharapin pag gano'n? Okay, of course, if they are licensed and registered businesses, there will be penalties, and after commission of the same offense for at least 3 times, the license can be revoked. Kung simpleng tao lamang, wala naman siyang talagang, kumaga inutangan lang siya, pinost niya online in conversation, of course, if it's not, photo. Hindi siya licensed financial company or institution, pwedeng cyber libel, violation of data privacy, yun yung mga pwede naman na cases that can be filed against an individual who is not licensed to do financing business. Attorney, hindi ko na kayang bayaran ng utang. Anong gagawin ko?
Una, of course, makiusap ka. Okay. Ang pwede mong pakiusap is to suspend the imposition of interest. That's one. Pwede ka rin magpa-debt restructuring. Okay? Sa mga bangko, inaalaw naman yan. Kasi, syempre, yung consideration ng bank, mas okay na mabayaran ako kaysa totally hindi ako mabayaran. So, debt restructuring. And worst case scenario talagang if you are considered as insolvent under the law, you can file for insolvency Okay. before the court. But of course, yung declaration ng insolvency, dapat court order yun. Hindi mo lang sasabihin na, hindi, wala na talaga akong pera, bankrupt na ako. There should be a court declaration. And may examination pa yan na gagawin kung may pera ka ba talaga, may You will properties file a ka. case, you have to prove, yes. Okay. And of course, may mga creditor yan. I-dispute nila hindi, may pera talaga yan, may properties yan. So Ayun, it's a dadaan sa proseso. proseso, may kaso, at may hearing yun. Okay. Attorney, hanggang kailan ka magbabayad ng utang na loob? Hanggang kailangan magbayad ng utang na loob. Hanggat May legal Buhay obligation pa. ba yun? Hanggang buhay pa. Grabe naman. Well, kasi ugali ng mga Pilipinong utang na loob eh. Pero ito naman, hindi ka naman dapat makulong kapag Yes. hindi mo nabayaran ng utang na loob. Oo. Pero ikaw, attorney, marami may utang na loob sa'yo. Sinong hindi makakalimutan na may utang na loob sa'yo dahil hanggang ngayon hindi ka pa rin binabayaran? Madami may utang na loob kasi syempre pag nakakatulong ka sa iba, yung mga tao, nakahawa ng utang na loob sa'yo. Pero sa akin, Okay. I don't consider that as utang na loob kasi pag tumulong ka, you voluntarily do those things. Okay. Kumbaga, no consideration, no contract, no obligation. Ayun, may utang na loob ba sa pagmamahal, attorney? Wala because love is not a contract. Love does not require consideration. Nakakainis naman to si attorney. Napakagaling naman. On that note, maraming salamat at Soy ni Ruel Ilagan sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon. Ang utang ay hindi lang usapang pera. Ito ay usapang tiwala at responsibilidad. Hindi ka makukulong sa simpleng utang, pero pwedeng mawala ang tiwala sa'yo at ang reputasyon mo. Hindi lahat ng bagay ay mabuti. Kaya laging magtanong kung legal ba?